Oh, can you show them what you're playing? Fortnite. Where? Here? Yeah. Fortnite pa. Si Enzo, naglalaro lang ng Fortnite. Si Sky, finifit niya tong bago niyang costume. It's Batman. Huh? What's that? Batman. Batman. Yeah. And then si Jamie. Ayun, kumakain. Yan. Hi! Pero may napansin ba kayo sa asawa ko? Wow. Talaga naman. Anong comment ng mga katrabaho mo sa buhok mo? Cute daw. Cute daw? Hindi nila tinanong kung sinong gumupit. Hindi nila tinanong. Sinabi ko na lang. Binolunteer ko. So, sinong gumupit ng buhok mo? Siyempre, ikaw. Ayan. Diba? Ito to. Maganda naman, di ba? Pwede na. Oo. Diba? Kasi magkano nga magpagupit doon? Nagtanong tayo sa Square One. Magkano? $75? Oh my God. Yes, ang mahal. Pero kahapon, sabi mo, pangit. Para lang akong gumagupit ng papel. Oo, talaga yun naman talaga naramdaman ko. Kasi naman, ano naman gunting ang ginamit mo? Yung pang kitchen na gunting. At least effective pala siya, no? Oh, at least maganda hindi naman halata. yung Bagay ba? Ayun, parang gumaan nga yung feeling ko. Kasi parang feeling ko sobrang iksi ng pagkagupit mo. Kimchi na naman uli yung kakainin mo. Siyempre, sarap to eh. Bilhin mo ako bago. Malapit na maubos eh. Dalawa yan naubos na. Konti na lang oh. Kaya ako rin gusto mong gumawa ng video ngayon, no? Dahil finally nga, lumabas na nga yung result ng self-pip ko. And dun sa last video ko nga, may nag-comment nga kung pwede ba raw ako magbigay ng tip kung paano mag-review para sa exam, no? Pero nag-reply nga ako sa kanya na sabi ko na baka hindi ako yung right person para magbigay ng tip. Kasi since Saturday nga, after ko nga mag-take ng exam, sobrang down ako kasi from the time pa lang na kumain nga kami doon, kasama ko si Don, si Carlene, tsaka si Jason. Parang sinabi ko na nga sa kanila na na-disappoint ako sa sarili ko dahil feeling ko mababa yung makukuha kong grade. Pati yesterday na pumasok nga ako sa trabaho ko, usually ang tinatanong naman sa'yo, how's your weekend? At sabi ko nga, not too good. Kasi yun nga, nag-exam ako and I think na hindi ko nga nabigay yung best ko. Nabigay mo naman yung best mo, pero hindi ka lang masyado nag-prepare. Yun na yun. Diba? Yun, kasi to be honest nga, hindi ako nag-prepare kasi yung mindset ko nga during that time nung hindi pa ako nagtitake ng exam kasi English test siya, so parang for me, it's either alam mo lang naman siya or hindi. So ang ginawa ko lang talaga is tinake ko lang yung sample test. Actually, isang question lang. Isa sa speaking, isa sa listening. Sa writing, hindi. Dahil yun nga, sabi sa kanila Jason na pagagawin ka lang naman daw ng 2 email. Since sa trabaho nga namin before, lagi naman kami gumagawa ng email, so hindi na nga magiging problema para sa amin yun. After the exam, sobrang down ko nga kasi parang feeling ko, nagsayang lang ako ng pera dahil akala ko nga na mababa yung makukuha kong grades. Pero buti na lang, meron kang prayer warriors. Ang prayers ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa amin. Hindi kasi siya nag-review. May your will be done. Yesterday, Monday, actually patulog na ako pero biglang may nag-text sa akin na nakalagay nga doon na available na nga daw yung result nung self-pip ko last Saturday. Kasi yun nga, sabi ko nga sa last video ko and sabi rin naman sa amin doon after the exam na 3 to 4 days daw bago lumabas yung result. Pero yesterday, Monday, so technically 1 day pa lang siya. Si Batman. Yan daw yung isusuot niya sa next na Halloween. No, you're no longer hotdog? No. Oh, who are you na? I'm Batman. So, na-receive ko nga yung message, actually nakahiga na ako, patulog na ako. Nung nabasa ko nga yung text message, so hindi ko alam kung bubuksan ka na ba yung self-pip na result. Kasi kilala ko nga yung sarili ko. Kapag mababa siya, for sure, hindi na ako makakatulog. Nung nakita ko nga yung text message, hindi ko kagad sinabi kay Jamie. Dahil nung after nga ng exam, nung sinabi ko sa kanya na parang feeling ko mababa yung makukuha kong grade, ano mga sinabi mo sa akin? Sabi ko sa'yo, wala tayong magagawa. Nangyari nang nangyari. You did your best. And sabi ko naman sa'yo, bahala na si Lord sa atin. Di ba? Yun naman talaga sinabi ko sa'yo. Ikaw kasi hindi ka nag-review. Oh, yun sinabi niya sa akin. Pero at the same time, medyo pinagalitan niya ako na ikaw kasi na hindi ka nag-aaral. Nung binuksan ko nga yung result yesterday, surprisingly, na mas mataas siya doon sa ina-expect
ko. So ngayon, sabihin ko na kung ano yung grade na nakuha ko, and at the same time, kung meron nga akong maalala na pwede ko mabigay na tips sa inyo, i-share ko rin dito. So yung una is yung listening, ang nakuha ko is 10. So sabi ko nga kanina na isa lang kasi yung tinake ko dun sa listening na sample test nila dun sa website. So parang ang naging diskarte ko during that time is ipikit na nga lang yung mga mata ko para makapag-focus ako dun sa mga naririnig ko. Pero yun nga, yung sample test kasi yung tinake ko, parang 1 minute lang yung nagsasalita and then may sasagutan ka na question. So yun, medyo madali lang siya. Pero ang hindi ko in-expect, meron palang isa doon na parang 3 minutes na magsasalita yung tao. So hindi lang siya test kung naintindihan mo yung sinabi niya, pero parang para sa akin, sabi ko nga kay Jamie, parang memory test din siya. Kasi yung mga tinatanong doon is kung ano yung mga details nung sinabi ng tao. So after that, doon ko lang na-realize na kailangan ko pala mag-take ng notes. Kasi nung nag-start nga yung exam, actually nagbigay sila ng 2 papel pero hindi ko nga siya ginamit. Nung 3 minutes na yung nagsasalita, yun, medyo kailangan nyo na talaga magsulat. Kasi ako, kilala ko rin yung sarili ko. Like kunyari sa trabaho, may tinuturo sa akin, medyo hindi rin kasi ako comfortable na nagsusulat ako habang nakikinig. Pero I understand nga na may mga ibang tao na mas naaalala nila kapag nagsusulat sila. Parang si Jamie, di ba? Ikaw ganun ka? Nakikinig, tapos nagsusulat, tapos makikinig ulit. By the way, yung pinakamataas na makukuha nyo na per category is 12. So, yung nakuha ko nga sa listening is 10 out of 12. And next naman is yung reading. Ito, parang mas madali siya compared sa listening. Kasi yung sa listening nga, isang beses nyo lang maririnig yung sinabi and then hindi nyo na pwedeng balikan. Unlike dun sa reading kasi, parang side by side siya. Nasa kaliwa yung article and then nasa kanan yung kailangan yung sagutan. So, pwede nyo balik-balikan yung article kapag hindi nyo alam yung sagot. Yung sa reading tsaka listening, parang 50 minutes siya. And then itong writing, more or less, 50 minutes din. Kasi yung isa, 26 minutes yung allotment. And then yung second email, mga around 25 minutes naman. Sa part na to, medyo nakaramdam na ako ng takot. Kasi hindi na siya parang multiple choice lang. Parang ito na talaga yung manggagaling sa'yo. Talaga na-exhaust ko yung buong 50 minutes. Pag nabasa ko yung question, hindi ko alam kung saan magsa-start. So yung number of words is between 150 to 200. So medyo sinakto ko lang siya sa gitna. So parang yung first email ko, mga around 178 words. And then yung second, siguro mga 175. Pero yung nakuha ko nga sa writing is 9 points. So lastly nga is yung speaking. Actually, yung nakuha kong grade doon, medyo unexpected. Kasi yun nga, sinasabi ko nga kila Jason, sinasabi ko kila Jamie na parang ito yung part na sa tingin ko na medyo nagkalat ako kasi yun nga, naunahan nga ako ng takot. May 8 parts yun, pero may mga ibang questions doon na parang I think no, medyo nagkalat nga ako na siguro kung 1.5 minutes yung kailangan mo magsalita, siguro good 8 to 10 seconds as in huminto na ako. Dahil wala na talaga akong masabi. So yung nakuha ko nga is 9, pero I don't think na-deserve ko nga yung 9 kasi Hindi ka nag-practice. Kasi sabi ko sa'yo, dapat i-time mo para ma-feel mo ano yung feeling ng 1.5, 1 minute. So ako siguro yung tip ko lang sa speaking nga, no, kailangan, yun nga, sabi nga ni Jamie na kahit pa paano mag-practice kayo ng kahit ng 1 or 2 beses para at least ma-time nyo kung aabot ba kayo ng 1 minute or 1.5 minutes. Pero sa akin, parang hirap din kasi niyang practicein kasi hindi mo naman alam kung ano yung tanong na ibabato sa'yo. Kasi like in my case, it's not a question naman kung kaya mo magsalita or hindi. Pero yung topic kasi na ibibigay sa'yo, ano yung mga naging sample question ko, like yung isa, para pinapili ako between 2 bulaklak, kung ano raw ibibigay ko pag bumisita raw ako sa isang matanda. So napili ko na kung ano yung bulaklak na dadalhin ko. And then, inubos ko talaga yung buong 1 minute para mag-isip nga kung ano yung mga sasabihin ko. And then, nung pag-click ko ng next, compare mo pala yung bulaklak sa saging. So doon, medyo na mental block nga ako dahil syempre hindi ko naman alam. Like ako, kapag ini-interview ako sa mga job interviews, kung ano lang yung tinanong sa akin, yun lang sinasagot ko. So hindi ko kaya magpahaba, hindi ko kaya magpaikot-ikot. Ano? Some tip, huwag doon tutularan. Huwag ganon. Kailangan mag-prepare kayo, diba? So, totoo naman, talagang kailangan naman talaga mag-prepare. Pero medyo busy nga kasi tayo sa buhay-buhay natin dito, kaya hindi rin tayo nakapag-review. Pero... So ngayon, ang tanong ko sa'yo, madali lang ba ang selfie? And then, sagot ko is mahirap naman talaga. Pero sabi nga nila, mas madali pa rin daw yung self-pip kaysa sa IELTS. So, ikaw, kailan mo mag-take ng self-pip mo?
hindi ko na kailangan mag-take kasi dahil sa'yo, mag-PPR tayo dito. Huwag mo na akong pahirapan. Ay, ako. Hindi, kasi ano ba yung effect nun? Bakit ba ako na-pressure during that time para makakuha ng mataas na score? Kasi yun nga, parang in the process nga kami ng pag-aayos ng OINP namin. Of course, kapag mas mataas yung grade na nakuha mo, mas mataas din yung points na ibibigay sa'yo sa OINP. So far nga, ako pa lang yung may profile, no? Kasi si Jamie, ayaw nga niya mag-create. And, profile? Meron akong profile. Grabe ka naman sa ayaw mag-create. Pero hindi ko siya maipataas kasi walang other way. Ayun, and medyo hindi rin kasi practical no kung dalawa kami dahil yun nga, kapag gagawa rin siya ng profile sa OINP, meaning to say, magpapa-ECA din siya or magpapa-assess din siya ng education niya sa Philippines. So, more or less, mga around $300 yun. And kung magsa-self-pip siya, around $300 din. So, total between 600 to 700. So, medyo mahal siya. Ang question na lang is kung kailan magdodraw yung OINP, no? Kasi ang dami kong tinanong na mga kakilala ko na meron din profile sa OINP latter part of last year. Bihira lang sila nag-draw, and kung mag-draw man sila, parang targeted siya usually nasa healthcare o yung mga skilled trade. So, tomorrow naman is yung licensure exam ni Jamie. So, please include her in your prayers. So, kung meron pa nga kayong questions, no, please feel free lang na ilagay sa comment section. Kasi ito si Sarah, hinihintay na ako. Kasi meron si Sarah na Young Adults Fellowship sa church. So, kaya dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!